Pag sinabing pneumonia, ano nga ho ba ito? Ang pneumonia ay infection ng baga. Usually, kinokos siya ng mga bacteria, fungal, and viral. So, doon magsisimula na namamaga yung baga. Pupunta yan sa mga air sacs nila. Kaya doon magsa-start na magkakaroon ng pamamaga at infection. I see. Pero, okay, so you mentioned, di ba, iba po yung mga etiologies. It can be of bacterial or viral or even of fungal etiology. Pero among dun sa tatlo, sino yung pinaka-common, Doc? Usually, bacterial. Pero yung ibang mga viral infection, nagkaka-lead sa bacterial. Pag yun na yung parang nagkaroon na ng secondary bacterial infection. Okay. And, so yun na rin ba yung types of pneumonia, Doc? Oo. Pero yung iba din, pwede rin i-classify kung saan mo makukuha. May community, hospital, and ventilator-associated pneumonia. Pero siguro mas mag-concentrate na lang tayo sa community-acquired pneumonia. Kasi yun naman yung common. Okay. And Doc, usually, pag dumating sa inyo yung pasyente, kalimitan, ano po yung mga manifestations, ano yung mga senyales, or alam mo yung mga sintomas po na kino-complain? Okay na usually, yung mga pasyenteng may pneumonia, usually muna magko-complain ng ubo, tapos lagnat, hirap huminga, and then kuminsan, pag umubo, masakit yung dibdib, and shortness of breath. I see. And, Doktora, meron bang itong mas mataas, mas common ba ito sa bata or sa matanda? Ano po yung age predilection nito? Or yung pneumonia is usually nakukuha ng mga adult or elderly, more than 65 years old, or mas yung mga very young, mga less than 2 years old. At nung may mga sakit like mga comorbids, mga diabetes, nagsusmoke, or usually ng mga alcoholic. I see. So, ito ba, Doktora, yung sa minention niyo po ng mga age groups, saka yung sa another risk factor, which is yung may mga comorbidities. Yeah, comorbidities. Ito ba yung mga bagsak yung immune system, Doc? Not necessarily. Hindi lang nakokontrol yung mga comorbids na mga hype. Pero yung mga, may mga sakit like mga immunocompromised, like mga HIV, prone din sila sa magkakaroon ng pneumonia.